Hi guys! Welcome back to Jill in Cannes. So, dito tayo ngayon. Naglalakad-lakad lang ako sa kapaligiran na ito. Gusto kong makita ng katahimikan dito. Yeah, so, maraming salamat nga pala sa isang nag-comment sa aking first vlog na timeline in Canada. Kung hindi nyo pa napapanood, you have to watch that video. At ito nga, ang sinabi niya, aray, ang sakit. Ito. Balik tayo dito. So, ito pala ay hindi pine tree, but it's called spruce tree. Yan. So, i-research nyo na lang guys. And thank you sa nag-comment na ito ay isang spruce tree. Yan. So, ganun pa siya, oh. Parang ito nga yung Christmas tree, eh. Ang taas niya kasi. Ayan. Ang taas niya. Marami pa yan dito. Ayun. Ayun sila. Ayan. So, ito yung mga kabahayan dito. Mamili na tayo ng ating future home. Ayan. Saan kaya tayo titira? Okay. So, update tayo, guys. So, natapos na finally ang aking house hunting after 2 weeks. So, meron na kaming lilipatan. At tamang-tama ito sa pagdating ng aking family ngayong September. So, magka-countdown na tayo, guys. Dahil malapit na silang dumating. Ayan. So, ito nga pala yung mga nakikita ko sa ibang vlog, no? Na may mga gamit lang na iniiwan sa labas and then you can get it at no cost. Kasi nga, iniwan na eh. Na itatapon na lang nila yan dyan. So, kung sinong gustong kumuha, you are free to do so. Okay. So, ang street na ito ay dead end na pala. Wala na pala. Okay. Dead end na pala to. So, babalik tayo doon. Ayan. Guys, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Napakaganda. Bakit ako nag-student pathway dito sa Canada? Ayan. So, marami nagtatanong, bakit nga ba student pathway? Bakit hindi ako nag-work visa? O iba pang pathway? Yan ang pag-uusapan natin, guys. Pero bago yan, gusto ko nakaupo ako kasi hinihingal ako magsalita habang naglalakad. So, dapat relax lang tayo. Ayan. So, I'll see you in a while. Tayo sa kabilang side ng area. So, dati dun sa right side ng tinitirhan ko yung lagi kong first 2 vlogs. First 2 or 3 vlogs. So, dito tayo pupwesto. May field na naman akong nakikita, guys. Doon tayo sa field na yan. At look at the sun. May airplane pa. Naiihi ako lagi dahil sobrang lamig. So, I'll be back home. Hindi na tayo. Ayan guys. So, ngayon, malamig na talaga siya. 17 degrees. Pero ngayon, I think okay pang maglakad-lakad. So, habang wala pa namang winter, ay lakad-lakad muna tayo sa area para ma-familiarize natin or makita naman natin yung mga ibang bahay dito. Although, araw-araw ko naman nakikita. Pero iba din yung feeling na naglalakad ka in this area. Yan. Diba? Ganda. Yan. Hindi pa rin ako nakakahanap ng pwestuhan kasi bahay na to, yung isa namang school ay napakalawak. Yan. Sana naman hindi ako maligaw. So guys, yan, dumadaan kasi yung mga sasakyan. So hanap tayo ng isang area na walang masyadong sasakyan para hindi naman maingay sa audio natin. Yan. And guys, if you have any questions or comments, sulat nyo lang po sa comment section below and then I'll get back to you kung ano yung mga questions nyo. Yan. So may question naman ako sa inyo. Kung kayo ay pupunta dito sa Canada, ano ang pathway na nasa isip ninyo?
Comment down below, guys. Bye! Hi guys! Welcome back to Jill in Can! So, ito na nga ang ating tanong ngayon. Bakit nga ba ako nag-student pathway dito sa Canada? Marami namang ibang paraan at mas mura pa. Pero bakit ako nag-student pathway dito? Yan, unang-una sa lahat. Ito ay isa sa pinakamabilis na paraan para makarating sa Canada. Tama po kayo, medyo pricey siya. Ito ang tinatawag na ubusan ng bala. So pag pinili nyo ang pathway na ito, be sure na handa kayo sa proof of funds at yung mga visa fees. Although the visa fees ay, well, medyo pricey din siya, pero ang talagang mabigat dito ay yung proof of funds. At of course, the tuition fee. Kaya kung itong pipiliin natin, ay pag-isipan po muna natin. Yan. So, pero for us, ito yung napili namin sa mga dahilan na sasabihin ko sa inyo. Bakit kailangan namin mag-student pathway? Una-una dahil mabilis. At wala itong age limit. So, ang factors na ibibigay ko ay based sa background ko ng aming family. Yan. So, dahil madami kami, I know na expensive talaga ito. Napakabigat na financial funds ang kailangan namin at matinding preparation ang kailangan namin para dito. Pero bakit nga ba? Dahil sa age limit. Pag pinili nyo ang student pathway katulad ko, okay, so ang edad ko ay nasa mid-40s, yan, to be exact. Alam nyo na yon ang mid, yan. Kung maghahanap ako ng work at o kaya yung aking husband through the agency, sometimes yung mga agencies ay merong mga age limit na din. So, hindi kami pwede doon. At higit sa lahat, ako po ay isang housewife. But I also do racket on the side. But it's not really na pang qualified for me to work abroad because I am a freelance hair and makeup artist. Yan. So, shout out sa aking mga na-make-upan back in the Philippines. Thank you po for supporting me at sa aking mga masugid na laging tumatangkilik ng aking services. Ayan, so makeup artist po ako sa Philippines at freelance po ako at I know na yung pagiging makeup artist dito sa bansang ito ay hindi naman siya ganun ka-in demand. And yung husband ko naman, siya ay isang software engineer. Yes, in demand po yan dito. Kaya lang, may mga qualifications din na, for example, mag-work visa po siya. Kailangan po niyang makahanap ng employer dito sa Canada na mag-i-sponsor sa kanya. So, dahil medyo busy siya sa Philippines, no, it really needs a lot of your time kung ano yung pathway na gagawin nyo. So, kung siya yung gagawa nun, wala siyang time dahil nasa work niya at kailangan niyang makahanap ng employer dito who will sponsor him para makarating sa Canada. And suntok sa buwan yun, of course, aantayin mo kailan ka makakahanap ng employer. So, yung mga iba are lucky to have employers na within that year na naghanap sila ay nakahanap sila ng employer nila. Yan. At meron din na mga karamihan kasi ng mga employers dito, they would also, of course, uunahin na nila yung mga nandito sa Canada. Especially, yung mga student na merong asawa or spouse na merong open work permit. So, ibig sabihin, they are legally able to work here in Canada na hindi na kailangan magbayad yung employer para sa sponsorship ng employee. Yan. So, yun po yung kung bakit hindi na namin pinili yung work visa. At isa pa, yung nagiging uso ngayon, yung tourist visa or yung visit visa na pagdating mo dito sa Canada, may tourist visa ka at pagkatapos dito ka maghahanap ng employer. So, okay din po yun dahil ito ay nangyayari na sa ngayon na merong mga kumukuha ng tourist visa pagdating nila dito, tsaka sila maghahanap ng work, and sometimes they just need to pay yung employer para bigyan sila ng LMIA or yung parang sponsor nila sa work nila. Yan. So, however, we did not, during that time of our preparation, that was last year, hindi pa namin siya
napag-isipan or hindi rin namin siya kinonsider because we want to be sure na pagdating namin dito ay maayos yung aming dadaanang proseso. Na ang proseso na dadaanan namin ay yung although pricey siya, mahal siya, ay yung sure na kami sa aming gagawin. At isa pa nga sa kino-consider talaga namin, ito talaga yung winworkout namin last year na hindi naman talaga natuloy. Ito yung tinatawag na caregiver pathway. So nag-aral ako ng isang personal support worker course sa Philippines at ang school na ito, may sinasabi sila, meron daw silang agency na kung saan tutulong para magkaroon kami ng employer. But sad to say, nagbayad kami ng malaking halaga. So mag-iingat po tayo dito mga sis, mga bros. Ingat po tayo sa mga ganito na hahanapan tayo ng employer, but we waited and waited. And even, hindi lang ako kasi yung mga kabatch ko, ganun din. Nag-aantay sila. Until now, nag-aantay pa din sila. So, hindi ko na kayang antayin because I'm running against time because of my age. Ang age ng aking eldest daughter, ang age ng aking husband. So, we consider all of that. That's why, kailangan talaga namin na kung pupunta kami ng Canada, now is the time. We have really decided that we really have to go. Kung hindi ito yung panahon, and hindi na talaga kami pupunta. Yun. So, yun na yung naging thinking namin. At isa pang dahilan na na-inspire ako na pumunta ng Canada or gawin ang student pathway is dahil nababasa ko sa Facebook page na na-mention ko doon sa mga first few vlogs ko, yung link sa description box, at makakahanap kayo, makakabasa kayo ng mga inspiring success stories ng iba't ibang mga tao na nakarating dito sa Canada through the student pathway. So, katulad nga ng nasabi ko sa aking first vlog na it almost looks impossible for us para makapunta dito sa Canada kasi nga madami kami. But nung nabasa ko yung mga stories ng mga nandoon, nakita ko na pwede pala, may paraan pala. So, kailangan lang nating pag-aralan how we will manage it. Paano natin masusurpass, lalo na yung mga requirements na yan. Gawa tayo ng paraan based dun sa mga experience nila na isa-isa yon nakuha ko. Unang-una, ano ba yung mga red flags ko? I have my red flags. Ang mga red flags ko ay I have been a housewife ever since I graduated college. Although, yes, I have been employed ba yun? Pero mostly freelance work as English tutor online, as freelance hair and makeup artist, and yung mga iba, mga online selling. So yung aking background ay medyo red flag siya. Bakit ako kailangan mag-aral after several years na hindi ko naman in-apply hindi naman ako nag-work after that. Hindi ko rin in-apply yung course na ginraduate ko in college. So, bakit ako kailangan mag-aral? So, that is one of the red flags for me. At isa pa ang aking age. No? At this age, why do I have to go back to school? No? Bakit pa? 'Di ba? So, 'yun yung mga red flags. At isa pa sa mga red flags namin, kung pupunta kaming lahat dito, sino yung may iwan sa Philippines? Mostly, ang nakikita kong red flags ay nasa akin. But ako kasi yung kailangan mag-aral because the husband or my spouse, siya yung kailangang mag-generate ng income to support our needs as we prepare here, at saka yung pag nandito na kami sa Canada. So, kailangan siya talaga yung mag-work dahil hindi ko kayang buhayin ang aking family. So, ayan guys, wala namang pilitan kung ano yung pathway na naisip nyo. Basta, you have to choose which one suits you best, at sa tingin nyo, saan kayo pwedeng best way para makarating dito sa Canada. Kasi iba-iba tayo ng situation, iba-iba tayo ng mga cases sa ating personal lives, sa family background, work background. So, it depends po sa inyo which one would you choose. But for us, we chose the student pathway. At by the way, bago namin ginawa ang student pathway, so it took years for us bago makapunta dito sa student pathway. Dahil we also tried yung ibang pathway, yung mga inuna namin na kung saan pwede kami.
Okay, so itry nyo muna, i-search nyo muna kung pwede ba kayo sa work visa, kung pwede ba kayo mag-express entry or yung caregiver pathway. So itry nyo muna yung mga ibang pathway para malaman nyo kung saan kayo makakalusot. And then siguro kung talagang wala na and if you're running against time like us, then you can choose the student pathway kung sa tingin nyo din ay ready yung mga funds nyo and yung mga documents na kakailanganin para dito sa student pathway. So yun lang guys. So if you have any more questions, just comment down below and I'd be glad to hear from you. At please comment down below din ano yung sa tingin yung pathway ang mas gusto nyong i-take para makarating dito sa Canada. Yan. So I'll see you guys on my next vlog and thank you for watching. See you guys. Bye!